Bawalan ka. Dahil kung muna'y madaling yung mukha sa nila. Pakita lang yung Diyos at siya makapangyarihan sa lahat ng biyang yung papasalamat sa oras sa ito na nagkaroon mo sa buhay at kalakasan at biyaya at pagpapalaman na ibigay mo na patuloy na ibigay mo sa iyong mga anak. Anak, sa bagong ito, gawin mo ang nalingkod dito na gawa mga pag-aaralan namin na ang galing lamang sa iyong banal na salita. Salamat kong muli naman sa pangalan niyo. So, bago po ito ay nais kong simulan sa ating mensahe sa isang illustration. So, sino po ba, siguro lahat naman po sa inyo ay nakaka-alam yung na product doon nila. So, tingnan natin, ang sabi dito sa aming pag-research, yung Kraft food is the second largest food and beverage company headquartered in the US, after Pepsi-Cola, and the third largest in the world after Nestle and Pepsi. Nagsabi ko dun sa details pa, in year 2007, yung revenue daw po na nakuha nitong Kraft chips na to is $37.41 billion US. Kung convert natin sa peso is nasa trillion na yan. Yung net income niya, ibig sabihin, net na ng expense, kumita siya ng $2.59 billion US. Yung mga manggagawa niya, yung maabot na sa 103,000 na empleyado, and yung brand niya ay available sa 155 na countries, including na nga po ang Pilipinas. Hindi ko alam. Ayan. Mga kapatid, James Ezra, siya po ay binuno o yung nagtatag ng Kraft. And mga kapatid, makikita natin kung ibabalikan ang history nito, sinimulan niya yung Kraft sa pagtitinda ng keso na hila-hila ng kabayo in the year of 1903. And yun ang nakakagulat mga kapatid. Dito, ang sabi dyan, James Kraft, head of the Kraft Cheese Corporation, who was given approximately 25% of his enormous income to the Christian causes for many years then, the only investment I ever made which has paid consistently increasing dividends is the money I have given to the Lord. Mga magulat ko, mga kapatid, nakakamangha isipin na ang Kraft cheese pala or yung nag-founder niya ay binibigay niya yung 25%. And look at Kraft cheese now. Kanina sa details, nakita natin mga kapatid na napakalaking kumpanya, 150 countries. And so, marang ito, ang ating pag-aaralan ay may patungkol po sa giving. Yan, patungkol po sa giving. Here, bakit po ba giving? Actually, for this March, ang topic po ng ating iglesia lokal ay evangelism. Pero yun, as I said, with the officers, every third week ay tatalakayin natin yung pagbibigay. So, this third week ay yun, tungkol sa pagbibigay ang ating topic. Ngayon po. So, kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Mateo chapter 6, verse 24 to 33. Ang sabi ko, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaaring sapuotan niya ang isa at isigin ang ikalawa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakain o iinumin o kung ano ang inyong darating. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Tingnan ninyo, ang mga ibon sa iyong papawid, hindi sila nag-aamsi, ni gumagapat, ni nag-iipon sa mga bangan, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Sino sa inyo na nasa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang sangkar? Bakit kayo nakabalisa patungkol sa damit? Masdan ninyo ang inyong mga liryo na para kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa ni umahariman.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa lahat ng kanyang kalwalhatian ay hindi nakapagayak katulad ng isa sa mga ito. Dinarantam ng Diyos ang damo sa paras na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. Kung dinarantam niya ang damo sa ganong paraan, hindi ba niya kayo darantam, kayo maliliit ang pananampalataya? Kaya nga, huwag kayong mapanisa at inyong sasabihin, ano ang aming kakanin, ano ang aming iinumin, ano ang aming garanting, ano ang mga bagay na ito ay mahigit na inahangal ng mga hintil. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa verse 33, ang sabi, ngunit hanapin muna ninyo ang pag-aari ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Pagpalain tayo mga kapatid sa pagkarinig at pagkabasa ng banal na salita. Mga kapatid, ang sabi dyan, doon sa uling verse, hanapin muna ninyo ang pag-aari ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. In English, ito po yung pinaka-popular verse, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Mga magulang at mga kapatid, sa panahon po natin sa ito na tayo po ay nakabalot sa krisis. Ika nga, natitignan natin yung mga pahayagan, kaliwat kanan, yung nagsasara na kumpanya, yung mga nare-retrench, and sa umagang ito mga kapatid, yung sinasabi ng banal na kasulatan na seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo daw muna ang kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon mga kapatid, sa umagang ito, ay tatalakayin po natin yung topic na may pinamagatang, how does God add all these things to those that seek first the kingdom? So sa Tagalog, ano po yung Tagalog niya? Dalayan, ano po yung Tagalog niya? How does God add all these things to those that seek first the kingdom? Paano idinaragdag ng Diyos ang mga pagpapala sa mga anak niya na nagsilingkod sa kanyang paanan? So mga kapatid, paano nga po ba? Kung doon sa pagbabasa ng Mateo, unang-una, ang sabi mo, God adds to us by general providence. Ang sabi mga kapatid sa Mateo, God generally provides to all. Ang sabi, ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng iyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabuti, at binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ang sabi mo mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Wala siyang pinipili kung mabait ka man o suwali ka man, o mabuti ka man, o maitim ka man, lahat ay binibigyan niya ng pagpapala. Ang sabi para sa awit, siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi, sa kanyang nilikha, pagkalingan niya ay namamalaki. At gayon din mga kapatid, malinaw na sinabi po sa aklat ng mga gawa, na gayon man hindi siya nagpabayang, hindi magbigay patungkol sa kanyang sarili. Gumawa siya ng mabuti at nagbigay sa atin ng ulan na galing sa langit at sa mga panahon sagada ay binubusog ang ating mga puso ng pagkain at nakatuwaan. Mga magulang at mga kapatid, kung iisipin natin yung pagpapala ng Diyos sa araw-araw na binibigay niya natin, talagang masasabi natin na He is an amazing God. Mga kapatid, siguro babalikan natin ang mga year 1980, sino po ba ang magkakaisip na darating yung punto na yung mineral, yung tubig o yung mineral water ay magiging may bayan na, ibinibenta na. Ika nga naging ko sa isang komentaryo na maaaring sa pagdating ng panahon ay pati yung hangin ay kailangan mo ng bilhin. Maaaring meron kang gadget na bibili ka ng hangin kasi pag hindi ka gumamit nun, maaaring malakot ka. Mga kapatid, ang pinupunto rito ay
yung pagkakaloob ng Diyos sa bawat isa